Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Fernando Jimeno, shoutout kay Aristo Mariano. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Para sa sarili mo ba? Sa panlabas, tila si Ivory ang pinupuntirya ng kabilang partido, ngunit alam ng lahat kung sino si Ivory at ang kahalagahan ng Ivory sa kanilang sarili. Kaya sa ilang lawak, para kay Su Yingxia, para rin ito sa kanyang sarili. Kung gayon, tila maraming bagay ang mauunawaan ng malinaw. Bukod dito, kung gayon, maaari nitong ipaliwanag ang lahat, ngunit ipaliwanag din ang isang malaking problema. Sa ibabaw, ang lahat ay tila walang kinalaman sa isa't isa, ngunit kung sila ay pinagsama-sama, sila ay lubos na konektado sa isa't isa, at sa wakas ay bumubuo ng isang malaking network at diretsyo sa ating mukha. Sa ngayon, tila napakalaki talaga ng posibilidad na ito. Halos kasabay nito, biglang may naalala si Aaron, tumingin kay Soyan at sinabing, "Maaari mo bang ipakita sa akin ang mapa ng araw na iyon?" Tumanggaw si Soyan at pagkatapos ay kinuha ang mapa ng araw na iyon. Kinuha ng Aaron ang mapa at nakita na ang target sa itaas ay talagang ang pangunahing lugar ng lupain ng demonyo, lungsod na nasusunog ng buto. Bone-burning city na naman. Si Aaron mismo ay hindi napigil ang matawa. Gaya ng inaasahan niya, lahat ng tila hindi nauugnay na mga bagay sa kalaunan ay nagtatagpo at tumuturo sa kanyang sentrong punto. Kung gusto mong lutisin ang walang ugat na lason, magkita tayo sa Bone-burning city. Nakita rin ni Chingji at Mo Baitian ang mga salita sa itaas at hindi nila napigil ang sumimangot. Anong ibig sabihin nito? May makakalutas ba sa walang ugat na lason? Bahagyang kumunat ang noo ni Chingji. Ang walang ugat na lason ay walang solusyon. Paano magkakaroon ng ganoong marka sa mapa na ito? Plano ba talaga ito? Nag-alinlangan si Chingji. Hindi agad nakasagot si Mo Baitian. Nakasimangot lang siya at parang may iniisip. Pagkaraan ng ilang sandali, umiling siya, sa teorya, hindi dapat. Bagamat nag-aalinlangan ako sa pagiging tunay ng pahayag na ito, sa kabaligtaran, dahil alam nating lahat ang kawalang kilos ng lason na ito, hindi ba ito ay kahangalan at kalokohan, kung gusto pang manloko ng kabilang partido? Tumanggaw si Aaron. Ang mga salita ni Mo Baitian ay hindi makatwiran. Kung gusto mo lang manlinlang ng isang tao, hindi na kailangang humanap ng ganitong uri ng lason na alam ng lahat na hindi kayang gamutin. Kahit na gusto mong hanapin ito ay dapat na iba pang mga uri ng lason. Sa makatuwid, ang Aaron, tulad ni Mo Baitian, ay mas hilig na maniwala sa mga salita sa mapa na ito. Ang isa pang mahalagang punto ay ang lugar na ito ay humahantong sa mismong lungsod na nasusunog ng buto, na ganap na naaayon sa aking nakaraang pagtatantya. To some extent, parang para sa sarili ko talaga. Bukod dito, handa rin ang Aaron na paniwalaan ang ganoong resulta, dahil kahit papaano sa kasong ito, makakasigurado siya na hindi masyadong desperado ang pagkalason ni Ivory. Muling inirolyo ang mapa, ibinigay ito ni Aaron kay Soyan at malumanay na ngumiti, "Kalimutan mo na, plano man o hindi, kailangan kong pumunta sa pagkakataong ito. Alam kong may mga tigre sa bundok, pupunta ako sa tigre bundok. Titingnan ko kung anong klaseng tigre ang naghihintay sa akin. Sa napakalaking bilog, parang natatakot akong hindi ako pumunta." Gaya ng sinabi noon ni Aaron at ni Ivory, kung hindi siya pupunta sa Bone-burning city, natatakot ako na magdudulot lang siya ng gulo. Ngayon ay tila wala ng kabuluhan ang kanyang pag-aalala. "Sorry, ako talaga ang may kasalanan nito." Binawi ni Soyan ang mapa at iningatan itong mabuti, na may bakas ng pagkakasala sa kanyang mukha. "It's none of your business. Kahit hindi ikaw, ibang tao. Dahil may nakawan, hayaan mo na." Natapos ang Aaron at tumingin kay Ivory sa kama. Sa pagtaas ng temperatura,
Bagamat nakoma pa rin siya, halatang mas maganda ang kanyang mukha. Kahit na, ang Aaron ay makatitiyak kahit man lang sa ngayon, kahit papaano ay hayaan siyang pumunta sa Bone-Burning City para sa detoxification sa mapa, na nagpapakita na ang buhay ni Ivory ay hindi magkakaroon ng anumang problema bago man lang makarating sa Bone-Burning City. Sige, lumabas kayong lahat at gawin ang lahat ng nararapat, wala kayong dapat ipag-alala sa panig na ito. Pagkatapos ay bahagyang lumingon si Aaron at umupo sa tabi ni Ivory, nagkatinginan ang tatlo at nakitang nagdesisyon na si Aaron at hindi na nagsalita, kaya sunod-sunod silang umatras, tahimik muli ang bahay, ngunit saglit lang ang katahimikan, ngunit biglang dumating ang mga yabag ng paa, hindi lumingon si Aaron, ngunit medyo naiinip at sinabing, hindi mo ba kayo pinalabas? Walang sagot sa likod niya, nang lumingon si Aaron, hindi niya maiwasang matigilan, bakit ka nandito? Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master, salamat sa solid na suporta po. 3,000 magkakapatid. Nang makita ang Aaron, bahagyang yumoko ang bisita, parehong nahihiya at nag-aalala. Umupo ka. Aaron na kalsada. Hindi siya nagsalita o umupo. Umiling lang siya. Anong meron? Nawala ang galit ni Aaron at walang magawang ngumiti. Hindi niya pinangarap na tatakbo si Zeking sa bahay sa ganitong oras. Bukod dito, nag-iisa pa rin siya sa pagkakataong ito. Alam mo, si Liu siya ay sumusunod kay Zeking sa buong taon. Sister Ivory, siya. Napatingin si Zeking kay Ivory na nakahiga sa kama at nag-aalalang sinabi. Wala naman. Sumagot si Aaron. Tumango si Zeking, na natiling tahimik saglit, bahagyang kinurot ang kanyang mga kamay, at sa wakas ay dahan-daang naglakad palabas ng bahay. Nang makitang umalis siya, hindi na nagsalita si Aaron. Umupo na lang sana siya sa tabi ng kama, pero biglang kumunot ang kilay niya. Ang parehong banal na kamalayan at kamalayan ay nagbabala sa kanyang sarili na may panganib sa parehong oras. Oo naman, nang sinusundan niya ang kanyang likas na mukha sa gilid, isang enerhiya ang nangyari upang panasan ang gilid ng mukha ni Aaron at direktang sumilip sa dingding na kawayan. Noong panahong iyon, bagamat walang tunog, ang binomba na pader ng kawayan ay direktang naging isang malaking butas na halos kasing laki ng isang mangkok sa isang iglap. Ang butas ay bilog at napakaayos, na sapat na upang ipakita na ang tila tahimik na enerhiyang ito ay talagang napakalakas, kahit na napakabangis. Hindi napigilan ni Aaron na tumingin sa paligid sa pagkagulat. Bahagyang itinaas ni Zeking ang kanyang kamay. Halatang halata na ang enerhiya na ngayon lang ay ipinadala mula sa kanyang kamay. Sa oras na ito, hindi lang siya huminto, ngunit nagsimulang magsilyo muli sa kanyang kamay at tinutukan si Ivory. Sumimangot si Aaron, uminom ng konti at nabaliw. Hindi siya magalang. Itinaas niya ang kanyang lakas at direktang binati siya. Boom! Ang dalawang tao ay direktang nagharap sa isa't isa at nakita na ang mga afterwave sa pagitan ng kanilang mga palad ay sesabog na. Direktang sinuportahan ni Aaron ang isang harang gamit ang kanyang kabilang kamay at direktang hinarang ang lahat ng afterwave ng pagsabog sa energy barrier. Halos kasabay nito, nabigo si Zeking sa isang suntok, at ang kanyang mga palad ay patuloy na pumutok patungo sa Aaron. Si Han Sanchen ay nagdepensa bilang kanyang pag-abante at pilit na idiniin ang kanyang sarili. Direkta niyang sasaluhin si Zeking para maiwasan ang kanyang kaguluhan. Sila ay umatras mula sa bahay hanggang sa labas, at pagkatapos ay nakipaglaban mula sa lupa hanggang sa kalagitnaan ng hangin. Kung saan sila dumaan, may mga pagsabog at usok. Sa lupa, hindi pa umaatres ang lahat, at nagulat silang tumangala at pinapanood ang dalawang naglalaban na parang tubig at apoy. Ang opensiba ng Aaron ay hindi mabisyo, ngunit ito ay ganap na mabangis. Ang layunin ng kanyang mga galaw ay hindi para patayin si Zeking, kundi para mahuli ng buhay ang nanggugulo, lumaban at umatras si Zeking nang hindi nabawasan ang intensity ng opensiba. Ang mga pagsabog sa kalangitan ay nagpatuloy na parang mga bagyo, at ang dalawang figure ay nagsuray-suray sa isa't isa sa pagitan ng mga electro-optic na bato. Biglang ngumiti si Aaron at nakita ang kapintasan ni Zeking. Agad niyang binuksan ang kanyang enerhiya at lumusab sa kanan ni Zeking. Hindi nakita sa loob ng mahabang panahon, ang batang babae ay hindi lamang lumaki mula sa pangkaraniwan hanggang sa isang sulyap, ngunit ngayon ay maaari na niya talagang labanan ang kanyang sarili sa halos 100 round, na talagang ikinagulat ng Aaron habang palihim na bumantong hininga. Gayunpaman, kahit na,
hindi ito nangangahulugan na siya ay ganap na lumaki sa isang supermaster. Hindi bababasa, ang kapintasan na nakalantad sa kasalukuyan ay sanhi ng kawalan ng karanasan. Nasira, sa sandaling bumagsak ang boses ni Aaron, ang kanyang katawan ay sumugod sa kanang bahagi ng Ziking. Gamit ang biglaang extension ng kanyang kaliwang kamay, ikinulong niya ito sa baywang ni Ziking. Sa pagkakataong ito, tingnan natin kung paano mo ako itatago. Gayunpaman, nang naisip ni Aaron na dapat niyang manalo sa laro, biglang nagbackhand si Ziking at direktang ipinalakpak ang kanyang kanang palad sa kaliwang kamay ni Aaron. Mukhang hindi siya natatakot na hinawakan ni Aaron ang kalahati ng kanyang baywang sa oras na ito, ngunit natatakot din na hinailan ni Aaron ang kanyang kamay. Sumimangot si Aaron. Anong ginagawa ng babaeng ito? Nahuli sa kanyang sarili, hindi lamang niya sinubukang kumawala, ngunit ginawa rin ito sa kabaligtaran na paraan. Gusto ba niyang bitag ang sarili niya? Kung gayon, talagang nabigo si Hansani. Pagkatapos ng lahat, ang ganitong paraan ay masyadong hanggal. Ito ay hindi na lamang isang bagay ng kawalan ng karanasan. Ngunit nang maisip iyon ni Aaron, bigla niyang naramdaman ang kaliwang kamay na humawak sa baywang niya. Biglang, isang napakalaking puwersa ang biglang kumalat mula sa loob at labas, galit na umaatake sa kanyang kaliwang kamay. Storytelling channel sa YouTube. Biglang nagulat si Aaron, ngunit sa oras na ito, gusto niyang umatras. Halatang huli na ang lahat. 3,000 bilang kanyang kamay sa pandurog sa pangkalahatan, pataas at pababa mabaliw at mahirap sa lansan ang kanyang sarili. Hindi lamang ang kanyang kaliwang kamay ay ganap na hindi makagalaw, ngunit ang kanyang kaliwang kamay ay sobrang sakit sa oras na ito. Tila may enerhiyang gustong salakayin ang kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang kaliwang kamay. Damn it! Sa mahinang sigaw, naunawaan ni Aaron sa oras na ito. Ngayon lang niya naisip na nagsiwalat ng kapintasan ang dalaga, ngunit ngayon ay halatang pabaya siya at binigyan siya ng matangkad na gawain ni Ziking. Ang kapintasan ay isang bitag lamang na sadyang itinayo niya, naghihintay na siya ay mag-drill in. Isa talaga itong bangka na tumaob sa kanal. Si Aaron, na palaging napakaraming karanasan, ay dumanas ng isang madilim na pagkatalo sa laban na ito. Gayunpaman, sa kabila nito, hindi natarante si Han Sanchen. Direkta niyang itinanam ang enerhiya sa kanyang katawan sa kaliwang kamay, hindi lamang para direktang pigilan ang enerhiyang sinubukan niyang ipasok, kundi para direktang kontrolin ang sarili sa tulong ng enerhiyang ito. Boom! Ang chinang itim na ginto ay lumilitaw mula sa katawan, at ang enerhiya sa katawan ay umaatake ng ligaw mula sa kaliwang kamay. Boom! Halos sa parehong oras, ang enerhiya sa kaliwang bahagi ay hindi na itaboy si Ziking gaya ng naisip ni Aaron. Sa halip, bigla siyang nakatagpo ng napakalaking pagtutol. Nang iangat niya ang kanyang mga mata, nakita niya na si Ziking ay puno na ng puting gas, na lubhang kabaligtaran sa kapangyarihan ng itim na ginto ng Aaron. Sa lupa, isang grupo ng mga tao ang tumingin ng mabuti, at lahat sila ay nakatingin. Ang mukha ni Liu Xia ay nakasabit sa isang mahinang mapagmataas na ngiti. Tila hindi siya nagulat sa pagganap ni Ziking, at kahit na labis siyang nasisiyahan. Sumimangot si Mo Bate-Ian at tumingin sa dalawang lalaking nag-aaway sa langit. Hindi niya napigil ang sabihin, "Shit, sino itong babaeng nasa langit? So fierce." "Oo, bata, maaari ka bang magkaroon ng maraming galaw sa Aaron?" May mga pagdududa din si Qingji. Kung tutusin, kahit sila ay hindi kumpiyansa na kaya nilang labanan ang Aaron sa ere. At saka, mukhang hindi down ang babaeng ito sa kasalukuyan. Himala talaga, sabi ni Mo Bate-Ian na may interesanteng pilit ng ngiti. May mga tandang, ngunit mayroon ding mga asido na hindi maitatago. Kung tutusin, maraming taon na siyang nagsasanay bago niya maabot ang tagumpay na ito, ngunit ang babaeng kaharap niya ay 20 taong gulang pa lamang, ngunit maaari niyang makamit ang mga naturang tagumpay. Madaling sabihin na ang lumang 7 purple na damdamin sa 7 halimaw sa hilaga ng ilog. Nang marinig ang mga salita ni Mo Bate-Ian at Qingji, buong pagmamalaki ni Liu Xia. Dati, isang grupo ng mga tao ang magkakilala, ngunit si Ziking, na medyo maamo at mahiyain, ay malinaw na hindi kasama sa saklaw na ito. Jiangbei 7 halimaw, o matandang 7, medyo galit at nakakatawa ang Magic Bate-Ian. Napakabangis ng matandang 7, bakit hindi masyadong mabangis ang mga nasa harapan para maging abnormal? Dati,
Nakilala ko ang Boss Big Cake Day nila sa hapagkainan, pero hindi ko inaasahan na ganoon pala sila kalakas. Anong uri ng tao ang hinahanap ni Aaron? Nagtatago ba siya ng mga dragon at nakayukong tigre ng ganito? Ang aking matandang kapatid na babae, baka, kapatid. Nagpakita rin ang malaking araw ng cake sa oras na ito, ang kapatid natin ay isang banal na katawan, hindi karaniwan. Banal na katawan. Nang marinig nila ang talumpati, hindi nila maiwasang magtinginan ng kakaiba sa isa't isa. Pagkatapos, biglang tumawa si Chingy at tumingin sa magulong. Magic bait iyan, walang pagpipilian si Chingy kundi ngumiti ng mapait, hindi nakakapagtaka. Tumingin si Mo bait iyan kay Chingy at hindi iniwasan ang kahihiyan, lumipat siya sa gilid ni Chingy ng ilang hakbang, binangga siya ng bahagya gamit ang kanyang siko, at tahimik na nagtanong, ano ang banal na katawan, paano mo nalaman? Ngunit wala akong alam, marahang ikinawit ni Chingy ang kanyang kamay, at agad na pinagdikit ng magic bait iyan ang kanyang mga tenga, pagkatapos, may ibinulong si Chingy sa kanyang tainga, matapos marinig ito, ang magic bait iyan ay natigilan sa lugar, tama ba ako? Matagal na nagmuni-muni ang magic bait iyan at tumingin kay Chingy na parang multo, inilagay lamang ni Chingy ang kanyang mga daliri sa kanyang bibig at dahan-daang gumawa ng tahimik na paggalaw, sa oras na ito, sa kalangitan, ang pakikibaka sa pagitan ng itim at puting gas ay naging puting mainit, sa isang biglaang pagsabog, ang dalawang puwersa ay direktang sumabog. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!